Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating mainit na talakayan ng mga balita at issue na hinaharap ng ating mga mamamayan. Pag-usapan nga natin itong pang-iinsulto nila ng mga grupo ng pink, yellow, at pati po ng mga trolls at mga operatiba sa propaganda ni Marcos Jr. laban kay Senator Robin Padilla. Patungkol po ito sa issue ng confidential funds, kung paano ito tinitingnan at ipinaliwanag ni Senator Padilla, pati po ang paggamit ng mga alias. Tingnan natin kung may punto at marunong sa kanyang kasaysayan o sa ating kasaysayan itong si Senator Robin Padilla. Una, nagsimula po itong mga balitaktakan dito at mga batuhan ng pahayag ng sinabi ni Senator Robin Padilla on the Senate Impeachment Court, no, na ang the late Ninoy Aquino, kilalang kilala na tinatawag pa ng marami bilang modern hero sa panahon po ng paglaban noon sa diktadura, at namatay o pinatay nga ito dyan sa may Manila International Airport na ngayon ay tinatawag ng Ninoy Aquino International Airport, no, na naggumamit ito ng alias sa isa pang official document noon na passport o pasaporte, at ang pangalan na ginamit ay Marshal Bonifacio. At sabi niya, it was an alias because Ninoy Aquino wanted to protect his identity for his security and safety. Lalo pa noong panahon na yon ay talagang mainit ang mga opposition figures and personalities na pwede silang madukot o kaya sila ay mapadukot, mapatay noong panahon na kamay na bakal ng diktadurang martial law style sa panahon po ni Ferdinand Marcos Sr., ang tatay nito ni Bongbong Marcos. Nag-react dito si Bam Aquino. At ang sabi ni Bam Aquino, totoo yan. Si Ninoy Aquino ay gumamit ng alias na Marshal Bonifacio. Subalit wala siyang confidential fund noon, kahit gumamit siya ng alias. Obviously, may pasaring yun. Parang iniinsulto ni Bam Aquino ang paggamit ng mga alias doon sa confidential fund reports na isinumite o inilabas hinggil dito sa mga akusasyon di umano na nilustay o ginamit sa hindi tama ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte dahil may mga alias ito ang mga reports nito, like Mary Grace Piatos, Yoyoy Villamin at iba pa na mga pangalan na kung si Rapi Tulfo pa, mga King Koy na pangalan, ano. No, kapareho niya, King Koy din siguro. Galit na galit siya sa alias. Then, bumira ulit si Robin Padilla. Sabi niya, even ang ating mga bayani, nung panahon ng katipunan, sa kanilang revolusyonaryong pakikipaglaban para sa kalayaan natin, laban sa mga mananakop at kolonyalistang Espanyol, gumamit ng mga alias. Kagaya ni Jose Rizal, gumamit siya ng alias na Laong Laan o Taga-Ilog. Mayroon ding alias si Emilio Jacinto na Pinkian at iba pa. Bilang bahagi ng kanilang underground o tago sekreto na pamamaraan upang hindi maibunyag kaagad ang kanilang mga identities. Subalit hindi nangangahulugan na mga masasamang tao sila, o kaya ay may masasamang intensyon sila sa kanilang mga ginagawa. Ayan. So, bottom line is, justified ba itong lohika ng mga examples na ginamit ni Senator Robin Padilla hinggil sa historical accounts niya patungkol kay Marshal Bonifacio, who was actually Ninoy Aquino when he was traveling back to the Philippines in 1983 until he was assassinated at the Manila International Airport, mga kababayan. At
pati ang historical reference na ginamit ni Senator Padilla hinggil doon sa mga bayani natin nung sila po ay nag-underground pa bago mabisto at mailantad sa mga namumunong kolonyalistang kapangyarihan ng Espanyol noon sa lumang katipunan na revolusyon. No, sina Jose Rizal pa, bagamat si Jose Rizal was never formally a member of the Katipunan, but he was also sympathetic somehow doon sa ipinaglalaban sa pamamagitan ng armadong pakikibaka upang pabagsakin at palayasin ang kapangyarihang otoridad ng mananakop na kolonyalistang Espanyol. Jose Rizal was never formally part of Katipunan, mga kababayan. Pero nag-underground din ang kanilang mga personalidad para hindi kaagad mailantad at hindi sila madudurog ng mapanupil na kolonyalistang puwersa ng Espanya dito sa Pilipinas. Una, tama po ang binabanggit ni Senator Robin Padilla na hindi ang paggamit ng alias ay ginagamit para mandaya o manloko para sa masamang intensyon. Kadalasan po ang mga alias sa confidential nature at sa mga purposes of discrete intelligence operations at kapareho po na nature, ginagamit din po yan para pagtakpan at itago muna ang identity o pagkakakilanlan ng individual para hindi ito mailalantad sa mga kalaban. That is how the confidential fund are being used or utilized para sa mga intelligence projects, para po sa confidential nature of implementation. Kaya may mga alias dyan na hindi maintindihan nitong kulukoy din na si Erwin Tulfo, sila Rafi Tulfo, sapagkat puno ng malisyoso na pananaw ang kanilang pag-iisip. Ang mga kapangalan o mga kaparehong nature ng mga aliases ay ginagamit din ba dito sa confidential fund ni Marcos Jr. na umaabot tuwing taon for the last 4 years na sa 4.5 billion pesos every year, amounting cumulatively to almost 18 billion pesos, and every year, every last single centavo ubos ang confidential fund ni Marcos Jr. sa Office of the President niya. At mayroon din bang mga aliases na ginagamit doon para bigyang matuwid ang pag-release ng mga pondo na yon, 4.5 billion pesos? Yes, sigurado tayo dyan. Because that is the nature of how confidential projects or intelligence projects are being implemented. Yan po ay bahagi ng tinatawag na Protocol of Secrecy and Confidentiality to preserve, protect, and secure the identity and for the safety ng impormante o ng mga individual at ng mga kaakibat na mga component projects nito na ginagamit purposely for confidential nature related to national security purposes. Sigurado tayo na mayroon din po mga aliases doon. Pwedeng magiging kingkoy din ang mga pangalan na makikita doon kung ilalabas o ilalahad sa publiko ang confidential fund ni Marcos Jr. No, mantakin mo for the last 4 years, mga kababayan, 18 billion on the average ang total na nahawakan ni Marcos na confidential fund. Sa kay Sara Duterte, 125 million ang ibinaba na confidential fund sa kanya mula sa Office of the President noong 2022, and then 500 million noong 2023, and then wala na. So total of 625 million pesos lang. At ito ay properly reported and audited. Subalit, bago magsimula po ang impeachment trial ng ginamit na ito bilang batayan sa pag-atake sa kanya sa mga aligasyon
ng graft and corruption, ay hinilot-hilot ito sa COA upang maglabas ng adverse or negative findings sa naturang mga pundo. Ngunit, under appeal yan sapagkat ang anumang findings ng auditors ng Commission on Audit, yan ay subject for review and it is still not yet final and the nature would only be recommendatory, not conclusive. And even at the level of the Commission na magre-review nito, kahit pa mag-negatibo ang mga findings dyan ng Commission, it is still appealable up to the Supreme Court. And that is the due process tungkol po dito sa mga findings na ito at sa mga otoridad na ginagamit ng COA upang tingnan ang mga pundo kung paano ginagamit sa gobyerno, including ang mga confidential fund. Ang tanong kay Bam Aquino, Rapi Tulfo at kay Erwin Tulfo, na sigasig, no? Atat na atat upang atakihin ang paggamit ng mga alias as if ito ay mortal sin na ginawa ni Vice President Sara Duterte dahil lamang na nakikita ang mga naturang mga kung si Rafi Boy Bully pero duwag naman Rapi Tulfo sa Senado na ito ay palatandaan na nilustay at dinaya ang pondo. Lahat ng confidential fund may mga aliases po. Ang mga pangalan ng mga recipients o mga component receivers ng mga naturang projects, including ang mga nature and component nila, mga safe houses niyan, mga sasakyan na ginamit, anong purpose ng projects na yan, lahat yan mayroon. Hindi lang sa Office of the Vice President o noong ginamit ni Vice President Sara Duterte ang naturang mga sinasabi na confidential fund. Makikita yan mismo kay Marcos Jr. that every year sa kanyang 4.5 billion pesos, billion na every year, 4 years na nakalipas, ay mga 18 billion po ito ang kanyang confidential funds. Marami po dyan mga aliases din. At malamang mga trolls pa. Ang karamihan dyan, sigurado tayo dyan, trolls yung tagagawa ng mga fake news, ay yung kagaya ng binaril sa ulo yung isang vlogger nila doon na babae sa Caloocan, pati mukha niya pinagbabaril ng mga hired assassins di umano. Ang pinag-uusapan doon, milyones. Galing yon sa pundo ng handlers nila mula sa Malacanang. No? Mga kababayan, nagdududa nga sila na parang ang barker yata ito ang tinutukoy na handler nila kasi may kumalat yan na audio recording na minumura-mura niya, sinisita niya ng barker na ito. Kilala niyo na kung sinong pambansang barker ni Marcos. Yun, mga kababayan. Kaya, bakit hindi ito kine-question? Nila Bam Aquino, nila Boy Bully, hambog pero duwag naman Rapi Tulfo. Marunong lang magduro-duro ng mga witness at lalo pa kung ordinaryong mamamayan. No? Ganon din yung kapatid dito na si Bendalo Hambog Tulfo. Erwin Tulfo naman ito. No? Bakit din nila kino-question? At hindi nila ipinanawagan sa COA when the COA auditors were there? May nakita ba kayong ganyan na mga kategorya ng expenditures and items of report kapareho dyan sa mga Mary Grace Piatos sa iba pang confidential expenditures na na-audit ng COA? Like for example, from the Office of the President, from Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, ISAF, from other intelligence agencies and security units of the government, Philippine National Police Intelligence Group, ang National Intelligence Coordinating Agency, ang National Security Council na mga consultants, no? Pati po ang mga unit services like Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Navy, Marines. Lahat po yan may mga confidential fund. In fact, sabi nga noon at in-expose ito ni Senator Marcoleta, there are more than 100 agencies na mayroon pong mga item components na confidential fund. Bakit ang kay Sara Duterte ang pinagdidiskitahan talaga?
Ito rin ang binunyag last week lang ni Congressman Igay Erese dito kay Boyeng Rimulya when he was still the DOJ Secretary in 2025. That was only last year. In just 2025, 1.5 billion pesos po ang confidential fund ni Boyeng Rimulya bago siya maging attack dog sa ombudsman ni Marcos. O bakit hindi nyo ito binubusisi? Walang report, walang updates din ito. 1.5 billion pesos as per claims made by Caloocan Representative Congressman Igay Erese. Diba? So, double standard si Bam Aquino. Double standard itong mga bias at talaga namang atat na eleksyon at ipako sa krus si Sara Duterte. No, diyan sa impeachment court. No. Kaya kailangan nating tingnan na may punto na tama, lohikal at tumutugma sa tamang pagtingin sa kasaysayan at pati po sa layunin at mga kaganapan ng mga pangyayari kung bakit may mga aliases na ginagamit. Of course, ang kalaban ng gobyerno, gumagamit din yan. Ako, maraming aliases nung ako ay nasa CPP, NPA, NDF pa. Nung ako po ay nasa National Operations Command pa ng New People's Army. Ako po ay gumagamit ng mga alias na Rex, Johnny, Jing. O, yun ang mga kilalang alias ko, no? Mga kababayan noon. Jing, Johnny, Rex. O, diba? Bro. O, bro. B-R-O. Bro. So, ibig sabihin, hindi po lamang ito exclusive ang paggamit ng aliases for the purposes lamang na itago mong pagkatao mo. May purpose yan. At kung sa nature ng confidential fund ng gobyerno, not only specifically para sa pagtingin at pag-analisa ng confidential fund sa Office of the Vice President, ang paggamit ng mga aliases ay bahagi ng protocol and procedure of safety and security. Hindi po yan pandaraya. Granting for the assumption of regularity and practice of correct utilization of confidential fund, definitely mayroon po lahat ng mga intelligence and security agencies niyan and other agencies na mayroon pong na-approve o na-appropriate na confidential fund. Mayroon po niyan, mga kababayan, ng mga aliases na makikita talaga. O bakit hindi ito idinideklara ng COA na hindi pambihirang pagkakataon na makakakita ng mga alias like Mary Grace Piatos at iba pa? Kasi yan din po ay mayroong mga ganyang uri na mga aliases sa iba pang mga confidential projects ng iba pang sangay ng gobyerno, hindi lamang exclusive kay Vice President Sara Duterte. So tama ang pagpapaliwanag ni Senator Robin Padilla. Tumutugma ito sa tamang pagtanaw na hindi automatic na dahil lamang may mga kengkoy na pangalan, di umano, kagaya ng mga Mary Grace Piatos na yan, Yoyoy Villamin, at kung ano-ano pa, ay nagkaroon ng pagnanakaw. It's another story and it's a different theory to prove na ninakaw yan ni Sara Duterte. So as well also, kapag ganyan ang lohika na susundan natin, dito sa lohika nila Hontivirus, nila Kain Soka, wow, Dagat, Kiko Pangilinan, at ng grupo ng mga Tracy Judas na senador ni Marcos, no? Na mga kababayan, edi lahat ng security and intelligence agencies of the government, nagnanakaw na lahat sila. Kasi may mga aliases po ang mga recipients at components ng kanilang confidential funds sa confidential projects nila. Diba? Kung ganyan pala ang pag-apply ng pananaw na yan, na dahil may mga aliases yan, ninanakaw na kaagad ang pundo sa confidential fund at dinadaya ang intelligence projects upang kurakutin ang pundo, it also applies to Marcos Jr. and to the rest of those, at least mahigit 100 pa na mga agencies of government, including the security sector. Kung may mga aliases din sila at sigurado may aliases ang mga recipients ng kanilang mga confidential fund, even itong 1.5
1.5 billion pesos kay Boying Rimulya for 2025 alone sa Department of Justice, and even ang National Bureau of Investigation and up to Marcos Jr. Di lahat sila nagnanakaw din dahil may aliases po ang mga confidential fund utilization nila na mga pangalan. Di ba? So, may punto si Senator Robin Padilla sa pag-emphasize niyan, mga kababayan. At dahil dyan, kailangan po nating makita na ma-prove ang line of evidence na ang mga confidential fund na to, ang Mary Grace Piatos na ito, ang mga Yuyoy Villamin na pangalan na to, at ang mga projects component nito, mga safe house, etc., yan ay mga pundo na napunta sa bulsa ni Sara Duterte. Unless there is a very clear pattern of evidence, wala. Laway lang ito, propaganda lang lahat ng ito. Which is yan talaga ang ginagawa ngayon laban kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi naman po bobo at tanga ang mga Pilipino, kahit ano pa ang ibato nila dyan na mga pambabastos, pambabalahura at katarantaduhan ng mga maruruming propaganda attacks laban kay Vice President Sara Duterte. Lahat ng surveys, si Sara Duterte po ang may pinakamataas na trust and approval rating sa taong bayan. Siya pa rin po ang kinikilala ng mamamayang Pilipino na nararapat na namumuno ng ating gobyerno para ayusin ang ating buong bayan at buong lipunan. Maraming salamat po mga kababayan sa inyong pagsubaybay, pagtangkilik, pag-like, pag-share, pag-promote ng ating videos at ng ating channel, at sa inyong pagsubaybay sa mga live stream natin, one in the morning and one in the evening. Pero kung may conflicts sa mga hearings and schedule sa court ni Ka Eric or mga meetings na schedule ng maaga, we will do it in the evening, live stream sa Ka Eric Celis YouTube channel at sa Jeffrey Ka Eric Celis 2.0 Facebook page naman yan. Sa gustong tumulong direkta kay Ka Eric po, you can use the GCash line ng aking asawa muna kasi para maayos ko yung aking personal GCash line. Ang aking wife, ang kanyang number ay 0916-308-7710. Uulitin ko pa, kay Rohilda Celis, kay Langging po ito. 0916-308-7710. Rohilda Celis. Maraming salamat. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Bye for now. Mabuhay! Ito po si Ka Eric.